Sa pagtatapos nga ng ating huling chapter, kung saan dumating na si Jinwoo para iligtas si Gina, ay i-review naman natin ang susunod na episode o ang chapter 120 sa manhwa ng Solo Leveling. Ito nga pala si JB Hobby, sit back and relax and enjoy the video. Nag-umpisa ang chapter na mahigpit na nakayakap si Jinwoo kay Gina. Wika nito, "Pasensya na kung na-late ako." Umiiyak namang nakayakap si Gina na tinatawag ang pangalan ni Jinwoo. Tinanong naman ni Jinwoo ang mga estudyante kung okay lang sila. Sagot naman ng mga ito na ayos lang daw. Tinanong niya rin itong si Songi. Sumagot naman ito na okay lang siya. Kita naman sa mata ni Jinwoo ang gulat nang makita niyang namumula ang pisngi ni Gina. At nabalot na ito ng galit. Tinawag niya naman si Igris at wikang, "Ikaw muna ang bahala kay Gina." Tinawag niya rin ang mga ibang sundalo at inutos na dalhin sa ligtas na lugar ang mga estudyante. Nag-react naman ang isang orc at sinabihan ito ni Jinwoo. "Sinabihan ko na kayo na manatili muna kayo dyan." Ginamit naman ni Kaisel ang kanyang pakpak upang matulungang makababa ang mga estudyante. Wika ni Groktar, "Ang mga sundalong ito pala ay kagagawan mo. Sino ka ba? At bakit naintindihan mo ang aming lengguwahe?" Hindi naman sumagot si Jinwoo at nakatitig lang ito sa kanila. Sa isip nito, mukhang wala siyang balak sagutin ako. Inutusan niya naman ang kanyang mga tauhan na sumugod na. Nauna naman sumugod ang isang orc at umatake na ito kay Jinwoo. Hinawakan naman ito ni Jinwoo sa kamay. Dinurob niya naman ang mga daliri nito at napasigaw naman sa sakit ang orc. Hinawi niya naman ang kamay nito at inihampas ito sa sahig. Agad naman niya itong inapakan na sanhi ng pagkamatay ng orc. Dalawang orc naman ang sabay na umatake sa kanya. Inactivate naman ni Jinwoo ang kanyang abilidad na commanding touch at pinag-umpog ang dalawa. Hinigpitan niya naman ang pagkakahawak at naging mistulang bolang karne ang dalawang orc. Bakas pa rin dito ang pagkamuhi sa mata ni Jinwoo. Sumigaw naman sa galit ang mga orcs at sabay-sabay itong sumugod. Sumugod na rin si Jinwoo. Makikita naman dito na isa-isang inatake ni Jinwoo ang mga orcs gamit lamang ang kanyang mga kamay. Mabilis namang namatay ang mga ito na mistulang dumaan lang si Jinwoo sa kanila. Gulat na wika ni Groktar, "Anong nangyari?" Ginamit naman ni Jinwoo ang kanyang abilidad na commanding touch at sinunggaban ito sa kanyang muka. Inihampas niya naman ito sa pader. Lumingon-lingon naman si Jinwoo sa paligid at makikita dito ang mga bangkay ng mga estudyante. Tanong nito kay Groktar, "Bakit? Bakit wala kayong awang pumapatay ng tao?" Sagot ni Groktar, "Ang boses. Ang boses ang nag-uutos para gawin ito." Dugtong na tanong ni Jinwoo, "Paano naman ako? Inuutusan ka rin ba ng boses na patayin ako?" Humingi naman ng tawad si Groktar. Bakas ang galit sa muka ni Jinwoo at wikang, "Sagutin mo ang tanong ko. Inuutusan ka rin ba ng boses sa isip mo na patayin din ako?" Nagmamakaawa naman si Groktar na humihingi ng tawad. Inilabas naman ni Jinwoo ang kanyang sandata at wikang, "Kung ganoon, ang boses na yan ay hindi ako itinuturing na tao. Gusto mo ng kapatawaran? Sige, pagbibigyan kita. Pero buhay mo ang kapalit." Tuluyan na ngang nagalit si Jinwoo at pinatay ang halimaw. Nalipat naman ang panel sa gate. May hinihila namang bagay si Yerim at wikang, "Hindi mo ba alam kung magkano ang halaga nito? Ang mga vampire corpse ay sobrang mahal." Nakikipaghilahan naman ito sa isang ant soldier na nasa bibig na niya pala ang halimaw. Nasagi naman ito ng sundalo at nasugatan sa kanyang balikat at napaluhod naman ito. Tuluyan na rin kinain ng ant soldier ang halimaw. Napansin naman ito ni Biru. Inawat niya naman ang dalawa at pinagaling si Yerim. Nagpasalamat naman ito at wikang, "Isang healing spell." Nagpatuloy naman sila Biru at sa isip ni Yerim, "Paanong ang isang shadow soldier ay mas mahusay pa ang kakayahan niyang magpagaling kesa sa akin?" Pumasok naman sila sa isang malaking pintuan at dito makikita ang dungeon boss. Isang archlich at siya ang kumukontrol sa mga undead. Wika ng kasama ni Jongso, "Boss, isang archlich." Wika rin ni Jongso, "At 12 ng mga Death Knights." Sa isip nito, ang mga Archlich ay isa sa mga gumawa ng massacre sa Gold Dragon Guild. Isa ito sa mga malalaking guild sa China pero pinagpapas lang ito sa isang dungeon break.
Buti na lang at nagawa itong pigilan ni Luzigang bago pa lumaki ang sakunang mangyayari. Alam naman nating walang laban ang ordinaryong A-rank squad sa isang Arc Lich. Wika ni Yontai. Ano ang gagawin natin, boss? Sumigaw naman ang isa nilang kasama at wikang. Papalapit na rin sila sa ating likuran, boss. Inutos naman ni Jongso na isara ang pintuan at sagot ni Yerim na. Opo, boss. Ginamit niya naman ang kanyang abilidad na Sacred Shield para harangan ang mga halimaw. Sa isip ni Jongso, nakulong na kami dito at wala si Jinwoo dito para tumulong. Wika ni Yerim. Boss, hanggang 5 minuto lang ang itatagal nito. Wika ni Jongso. Hindi ito maganda. Nagulat naman ito nang biglang sumigaw si Biru at humakbang naman ito sa boss. Wika ng boss. Ikaw. Isa kang Shadow Corps. Bakit ang elite guard ng hari ay inaatake kami? Natawa naman si Biru at wikang. Dahil ang hari ay pinili kami at ikaw ay hindi. Wika ng Arc Lich. Hindi maari. Gusto ko na ako mismo ang humarap sa kamahalan. Bigla namang nilapitan ito ni Biru at inatake ito at wikang. Masyado kang madaldal para sa isang bangkay na nilalang. At dyan natatapos ang chapter 120 sa manwa ng solo leveling at abangan ang mga susunod na ating mga video. Kaya kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-like, comment at mag-follow ka na rin sa aking channel for more videos like this. Muli, ito si JB Hobby. Peace out!